dito sa lugar ng Pinagbuhatan. Ako ay 46 years old na. Gano'n na po kayo katagal dito? Matagal na rin ako, 18 years old pa lang ako, dito na kami nakatira sa Pinagbuhatan. Pero ipinanganak ako sa may Santo Tomas, Pasig, kaya batang Pasig na rin ako. Ilan na po yung anak nyo? 4, dito ko rin sila lahat ipinanganak. Bilang nanay po, gaano po kahirap mag-budget ng gastusin sa bahay? Mahirap kasi talagang kailangan yung perang ibinibigay sa'yo ng asawa mo, magkakasyahin mo. Para pati yung mga bayad sa mga kuryente, tubig, ay babayaran. Hindi tayo matutunan. Kasi sayang din yung 15 pesos. Balikan din, balik 30 pesos. Kaya pandagdag ng budget sa pagkain namin. Ano ko, malapit lang naman eh. Sige po. Ano po, saan po ba tayo pupunta? Sa palengke, Ano po, magkano po yung budget na pinapamalengke niyo po kung namamalengke po kayo? 200. Kasya na po yun sa, ano po yun? Isang buong araw o isang buong linggo po? Isang araw lang yung maghapon. Dalawa. Talagang todo po isang yung binibili ko para magkasya yung binaban. Okay rin naman to. Hindi naman siya, okay rin sa'yo. Masarap din naman, tsaka mainit siya. Ito ako lagi bumibili. Dala na rin ako ng eco bag para hindi na rin ako bibili. Hindi na ako bibili ng plastic. Para makalabas pa rin. Tapos bibili naman ako ngayon ng ulam sa pasok. Bumibili ako ng giniling, halagang 50 para magkasya sa amin. Pansasahog sa gulay na bibilin ko. Hindi okay ko, kaya lang wala na kasi kapatira namin sa mura rin sa kanila. Pwede sa iba at bagoy. Lagi ay sarado na nga. Malapit lang naman, maglalakad na lang ako. Sayang din yung 20 pesos. Ako si Milagros Bilay. 50 years old na ako. At ako'y 15 taon nang naninirahan dito sa Pasig. Ilan na po yung anak niyo doon? Isa. Po. Ano po? Nagtitipid po ba kayo o hindi? Nagtitipid din, lalo siyempre niya sa panahon na to. Kung anong kasya ng pera, kailangan titipidin natin. At kung kaya ng pera, yun lang
ang dapat bilhin. Saka na muna yung mga luho-luho, yung medyo ano. Kasi kailangan tayo makapagtipid para mairaos natin ang ating mga bayaran. Magkano po yung binabudget nyo kung arawan po? 350. Sa 350 na po yan, ano po yung mga nabibili nyo po? Yung pagkain namin araw-araw sa mula almusal, baon ng anak ko. Tapos yung sa asawa ko rin na budget, yung ibang mga bayaran ko, may hinuhulugan din ako araw-araw. O, kumpleto naman yun sa maghapon. Hindi pa kasali dun yung mga project niya pag sakaling nakakahingi pa siya. Ano po, para po sa inyo, gaano po kahirap mag-budget po? Ay, talagang napakahirap mag-budget kung talagang hindi mo rin sisikapin na yung bang pupursige ka. Kung wala kang control sa kamay mong gumastos sa hindi mahalagang bagay, talagang wala. Yung mga ways po na ginagawa nyo po sa pagbabudget, ano po, paano nyo po masasabing effective po yung ginagamit nyo pong paraan sa pagbabudget? Kasi nasa pakiling nakakaraos din kami. Minsan nga ikakautang din kami. Pero kahit paano nababayaran din namin. Ang ano nun, effective nun, iwasan yung mga luho sa katawan, kung hindi kinakailangan, yung bang pwede natin ipasang tabi. Yung mga inaalok ng mga gamit na hindi naman kailangan bilhin. Dahil yan ang magiging sagapan sa budget mo araw-araw. Dahil sisingilin at sisingilin ka talaga dyan. Hindi sirang budget mo. Ano po yung maipapayo nyo sa iba na gusto pong magtipid? Iwasan yung hindi dapat bilhin. Iwasan yung mga luho din ng mga bata, kung may pinabibili ng mga bata na hindi naman dapat, yun ang dapat nilang anuhin. Medyo itabi-tabi muna natin. Kasi yung mahirap eh. Pag natuto tayo ng ganyan, kung anong makita ba, gagaya ka rin. Kasi si ganito, si ganyan, may ganon, ako wala. Ay walang mangyayari talaga nun. Ano po, sa pagtitipid pong ginagawa nyo, may naiipon po ba kayo? May maipon man ako, pero nagagastos ko rin. Dahil nga sa mahal ng bilihin ngayon. May na ano rin ako, na maiipon. Pero wala rin yun. Nagagastos din, pero sa mahalagang bagay. Ano pong lulutuin nyo? Yung Baguio Beach na ginaya, may commercial fountain na giniling. Kulay na may karoy siya. Sa tingin nyo po kasya yan sa inyong lahat? Oo, kasya. Hanggang hapunan namin yan. Tanghali hanggang hapon na. Hapunan. Magkano po yung nagastos nyo sa araw na to? Yung ito, bigas 72. Yung 2 kilo sa 36 niya. Tapos, ito naman, bali, siya. Kasi kulang kanina yung 15. Hindi pa ako ng panibagong 20 pesos pa 70. Sa 50, 120. Nasa, na rin, 200. Bali sakto po yung budget nyo para ngayon. Oo, kaya lang, minsan, siyempre, pag nakulang, alam ko kung kulang yung pera ko, nagbabawas ako ng kung magkano lang yung kasya na naginiling, kung 30 pesos o 40, 50, depende kung magkano yung alam ko matitira. Tinatanong ko muna yung presyo ng gulay. Naging effective po ba ang pagtitipid na ginagawa nyo? Oo naman, malaking tulong yun para sa akin. Pag na oras na nagigipit ako, may nadudukot para gamitin yun.
Bukod po sa pagbabudget ng pagkain, ano pa po ang mga pagtitipid na ginagawa nyo? Pag yung halimbawa sa mga kuryente, pag hindi gagamitin, electric fan, binubunod ko sa saksakan. Tapos yung ilaw, pinapatay ko sa switch. Pag walang tao, binababa yung fuse. At saka pagka hindi rin ako ayoko rin ng mga bisyo, katulad ng mga bingo. Kasi wala naman din kabuluhan yan eh, hindi maganda rin yan. Pag matalo ka ng halagang 50 pesos, di ilang kilo, 1.5 kilong bigas na rin yun. Sayang lang. Pag mga ending, hindi ako nagtataya ng ganyan. Sayang rin ang pera niya sa mga ganyan. Paano pong paghahanda ang ginagawa nyo sa araw ng bukas? Pinaghahandaan ko yung araw ng bukas talaga dahil hindi naman tayo laging malakas. Dahil dumarating din sa atin yung magkakasakit o kaya yung mga pangangailangan ng mga anak, lalo na sa nag-aaral, yung mga tuition. Kaya kailangan talaga pinag-iipunan yun. Ano pong mapapayo nyo sa iba para sila po ay makatipid? Yung mga hindi kung wala rin lang naman kwentang bagay na katulad ng hindi naman pwede, yung hindi naman gagamitin, wag na nilang bilhin. Tapos kung hindi rin lang naman yung mga walang kakwenta-kwenta na wag na nilang gawin yun katulad ng mga na dagdag budget pa sa kanila yung pagsusugal sila. Di syempre, kung malit na kinikita ng asawa mo, hindi mo na ipaglalaanan mo pa yun, kung itatabi mo na lang yun, hindi ka na masigurado sa mga ganon, sa mga sugal. Yun lang ang may papayo ko, tsaka kailangan talaga matuto rin tayo mag-ipon para sa kinabukasan natin, mapaghandaan natin.